Yung sa mga nangangarap na magpunta dito sa Canada guys, dito sa buhay Canada na meron tayo. Na-experience nyo na ba or na-feel nyo na ba nung habang kayo ay nagpa-process ng inyong papers is feeling nyo parang wala ng pag-asa, no? Lalo na dun sa mga sobrang tagal na nagpa-process ng mga papers nila. Naisip nyo ba na wag na lang ituloy? Na-experience namin yan guys, no? Hindi po naging madali din para sa amin. Yung first shot namin or yung first attempt namin na pumunta dito sa Canada, hindi po naging madali. Hindi naging successful. Actually, failed nga eh. So, we have all the reason para mag-give up na lang, no? Pero meron tayong nakita na mas matindi pa pala yung naging experience nila. Pero hindi sila sumuko, guys. So, yan ang pagkikwentuhan natin for today. Pero bago yan, alam nyo na, syempre, intro muna tayo. Nakwento ko na to before na hindi naman agad naging successful po yung aming pag-try na pumunta dito sa Canada. Nung una kaming nag-try, pumasok agad kami sa Express Entry. But unfortunately, of course, hindi naman namin alam yung process. Totally, nag-rely kami sa consultant. Pinasok agad kami sa Express Entry and then wala nang nangyari. Natenga na po yung papers namin doon, no? So, gusto ko lang kayong bigyan ng konting context para dun sa mga bago dito sa aking channel, no. Yun ang nangyari, no. So dahil mababa yung aming CRS score at hindi pasok doon sa minimum requirement, natenga lang doon ng 2 taon guys yung aming profile. Tapos wala nang nangyari, na-expired yung IELTS, na-expired po yung Express Entry profile. Kasi guys, 2 years lang yun, no. 2 years lang ang validity ng Express Entry profile nyo at pag walang nangyari, meaning hindi ka na-invite, no? Wala na po yun. Expired na. Kailangan mo uling kumuha ng IELTS or ng language exam tapos mag-file ka ulit. Pero hanggat hindi solid guys yung source ng CRS score mo, walang mangyayari talaga, no? Kaya din pumunta kami sa student visa pathway that time. Kung gusto nyo malaman guys yung buong nangyari, i-check nyo na lang doon sa aking post before or yung sa aking vlog about that one, yung failed Express Entry attempt namin that time. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon guys ay isang kwento po, no, ng isang nag-try din na pumunta dito sa Canada. So babasahin ko sa inyo yung post sa isang group, no, at i-flash ko na lang sa screen para din ma-share ko sa inyo guys yung inspiring din na story niya about dito sa pagpunta nila dito sa Canada. Oh? Okay. Sabi niya, this is the background daw. It took me 9 years for my student pathway. Imagine that guys, 9 years bago nag-materialize yung pagiging student visa niya, no? Hindi pa PR guys ha, student visa pa lang pero 9 years na niyang trinabaho. April 9, 2023. Oh, this is really nakakakilabot ng konti kasi guys, ang sabi niya rito, April 9, 2023. Dumating po kami dito guys, April 9, 2022. Sabi niya dito, April 9, 2023, landed as SP or Student Permit with OWP or Open Work Permit and TRB Family of 3. So, silang dalawang mag-asawa plus isang TRV. Meron silang isang anak. Okay? November 2023, finished my program, Healthcare Assistant Regular. While doing the program full-time, I started to process my nursing credentials, assessment here and there, triple kayod for our future. Ayan. So, 2023, natapos niya na yung kanyang program. So, I think, certificate lang ba to kapag ganito kabilis? Kasi, ang bilis niyang natapos guys, no? And then, yun nga, pinagpatuloy pa rin niya yung kanyang nursing course or yung siguro sa Philippines nurse to guys, no? Kaya guys, napaka-importante ng pupuntahan nyo na province. Kung yung skill set nyo is napaka-in demand sa isang province, that is an advantage para sa inyo guys, no? Katulad nito, nursing siya, so pinush niya na ituloy yung pagiging nurse niya. And as far as I know,
dito to sa BC or dito sa British Columbia. Kung mapapanood mo to, no, I hope, no, na you are doing good here in BC. Anyway, so ang sabi niya rito, January 24, approved PGWP 1 year. O yun nga. So guys, so I think 8 months na program lang to or more, 'di ba? So kapag 8 months or more or 1 year, makakakuha ka ng 1 year na PGWP or 2 years na program, 3 years na PGWP. Okay? I need to get a regular FT full-time, no, under health authority so I can apply directly to BCPNP. Ayan. Yung lagi nating sinasabi sa inyo guys na dapat aware kayo dun sa mga provincial nominee program ng province kung nasan kayo. Ito guys, alam niya na in demand ang healthcare pathway dito sa British Columbia. So talagang pinush niya at sabi ko sa inyo dati, ang number 1 requirements guys sa pagpasok po sa PNP is yung full-time regular. So ang sabi niya dito, I need to get a regular full-time under health authority so I can apply directly to BCPNP. But I ended up being a casual for almost 3 months. Mahirap kasi madaming applicants. That is true, no? Pero ang lagi kong sinasabi sa inyo, ang importante nasa loob na kayo ng company at yung company na yon is meron talagang opportunity na bigyan kayo or mabigyan kayo ng chance na makapasok sa BCPNP and that is totally fine. So habang inihintay nyo yung chance na mabigyan kayo ng full-time, nag-casual muna siya guys, no? Or yung parang part-time. So sabi niya, but with God's grace, February 2024, I received my result from BC CNM. Hindi ko alam yun. So, siguro nursing something yun, no? Kasi nga, ang sabi niya, di ba, nung November 2023, I started to process my nursing credentials, no? So, yung sa mga nurse dyan, kung alam nyo kung anong BCCNM, please comment down below para naman, ma-inform yung mga nurse na gusto rin pong mag-apply dito sa Canada. Okay? They gave me provisional LPN license with only 6 months left PGWP. So 6 months na lang guys kasi nga 1 year lang po yung PGWP niya and then may expired na. So with only 6 months left, I got a regular job which I use for our PR application. Yun. So, yun lang talaga yung hinihintay guys. O yun lang yung kailangan mo talaga. Kailangan mo magkaroon ng full-time doon sa mga in-demand na program na nakapaloob sa PNP or doon sa Provincial Nominee Program. And pwede ka na mag-register guys. At pag na-nominate ka doon, you will get the 600 points and then pwede mo na gamitin yun sa iyong Express Entry profile, and that 600 points is napakalaking boost niyan sa inyong Express Entry profile. Kumbaga, para sa akin guys, sure ball yan, no? Kasi nga 600 points plus yung mga other points na makukuha mo pa sa yung age, yung sa pag-aaral mo, sa work experience mo, sigurado guys, papalo ka ng mga 900 to 1,000 CRS points and sure ball ka na for the permanent residency. Okay? So tapos, shinare niya yung PR timeline niya guys. So again, popost ko naman yan sa screen para din meron kayong reference kung ano yung pinagdaanan niya para from student to PNP hanggang maging PR sila. Ayan. So 12 months in total from PNP application to PR approval. So parang ganyan din yung sa akin guys, no. So nung na-nominate ako sa PNP, napakabilis lang po talaga. In less than a year, na PR po talaga kami. Okay? So yun guys, yung kanyang success na story. Pero imagine, no, 9 years bago sila nakapunta dito sa Canada. So 2023. So 2014 sila nag-ayos ng kanilang papers or siguro yun yung naging planning or naging attempt nila na pumunta dito sa Canada. Pero nag-materialize pa after 9 years, 'di ba? So kami, 2018 naman kami. So mga 4 years lang kami guys. Pero nung time na yon talagang hirap na kami. At parang feeling ko rin, gusto ko nang sumuko. No? Pero kasi, naniniwala talaga ako na kapag para sa'yo, no? God will lead you doon sa way para makuha yung pangarap mo at saka yung plan mo at saka yung plan niya. So yun guys, no? So
napaka-importante dito guys na maging aware kayo sa process. Yung sa pupuntahan nyo na province, make sure guys kung kaya nyo talaga, piliin nyo yung province na in demand yung inyong skill set, no? At sana meron kayong patutunguhan or meron kayong pupuntahan na provincial nominee program para talagang naka-layout guys. Kung pupunta kayo dito as a student, make sure yung pupuntahan nyo na province is pwedeng mag-offer sa inyo ng work na yung mga no-code or yung mga jobs na meron kayong experience is nakapaloob dun sa kanilang provincial nominee program para pagkatapos nyo mag-aaral or habang nag-aaral kayo, pag nakakuha kayo ng full-time, di ba? Meron kayong chance na manominate sa PNP nila at pwede nyo na magamit yun sa inyong Express Entry profile. Ayan. So talagang dito, kailangan mong mag-research. No? Kailangan mong maalam doon sa mga process, doon sa mga opportunity na pwede mong pasukin para maging smooth din at talagang sure ball yung pupuntahan mo dito sa Canada. Okay? So kung meron kayong mga questions, i-ping nyo lang ako sa ating Facebook page guys or mag-comment kayo dito sa ating video. Okay? Thank you again for watching guys and see you on my next video. Peace!